Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mga mahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad, kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga scholar ng bayan may pakialam sa sambayanan. Mga kasali ni Yanig noong nakaraang linggo ang lalawigan ng Cebu ng magnitude 6.9 na lindol. Marami ang naitalang nasawi, nasaktan, nasugatan at nawala ng mga tirahan ng dahil dito. Kamusta na kaya ang lagay ng UP Cebu matapos ang lindol? Para talakayin ito, makakasama po natin si UP Cebu Chancellor Attorney Leo Malagar. Magandang umaga po, Chancellor Malagar. Welcome po sa DZUP. Gandang umaga po, Sir Rex, and hopefully okay po kayo dyan sa Manila. Opo, natutuwa naman po kami, Chancellor, at okay po yung lagay po ninyo dyan po matapos po yung lindol. Kamusta na po ang kalagayan ng komunidad ng UP Cebu matapos po yung pagtama po ng magnitude 6.9 na lindol, Chancellor? Hanggang ngayon po nakakatakot po at natatakot yung mga estudyante at mga stakeholders natin dahil sa mga aftershocks, no? So yun talaga, umaabot yan ng mga more than 4 or 5 na sa Richter scale ang mga aftershocks. So yun, natatakot po kami at mga estudyante natin sa mga nangyayari ngayon. At saka kahit man ganon, pumupunta din tayo sa Northern Cebu para tumutulong sa relief operation efforts ng ating local government units. Kahit kayo po ay naging biktima rin po nitong lindol, ay nagtumutulong din po ang UP Cebu sa komunidad. Chancellor, another question, meron po bang naiulat na mga nasugatan po sa ating sanay po ng UP Cebu? Doon sa at that time, nung Tuesday po, dalawa lang po ang nasugatan. Yung isa, minor scratch dahil pag alis niya sa dorm niya, nasugatan siya. Yung pangalawa naman ay nag-sprain yung ankle dahil from the bed, nag-ano siya, lukso ba? So dalawa lang yung na-register po inside the campus ng mga students na may injury. Nung kasagsagan po ba nung lindol, Chancellor, may mga nasa loob po ba nung campus nung nangyari yung lindol? Ano po yung ano po naging assessment? Mag-storya po ako, sir, no? Kasi nung Tuesday, at that time, meron kasi, di ba, sa UP Diliman, meron tayong UAAP. Dito naman sa Cebu, meron tayong CSAFE. Nood ako ng game, ng basketball game, and mga 8:30 or 9 natapos yun, din nag-dinner ako. During nag-dinner ako sa labas, doon nangyari yung earthquake, and hindi sila makatawag sa akin kasi nga parang na-affected din yung signal. I think for about 30 minutes yung signal ng data at saka yung cellular phones. At minsan man may makapasok pero parang misdialed or wrong number yung mga calls. So yun, after dinner, after nangyari yun, dumiretso ako agad sa campus kasi doon din ako nakatira kasama ang ating mga dormers, and doon ang pagdating ko nasa labas na yung mga dormers natin, and thanks to yung preparation natin sa mga earthquake drill. I think we already have at least 2 earthquake drills this year. So nandun na sila sa labas po at nakapasok po kami balik sa dorm siguro mga 11:30 kasi hinihintay po namin na makabalik yung engineer natin at architect para matingnan kung ang kalagayan ng ating dormitoryo. So yun po, tapos maka 12, nakapasok na sana, bumalik ulit ang nag-aftershock, so bumaba ulit ang mga estudyante at during that time, hindi na natin sila pinabalik sa taas sa dorm kasi 4-story kasi yung dorm. So naghanap tayo sa ating admin building at sa ating library ng 2-story lang na hindi nila ma-feel masyado yung mga aftershock. So doon na sila po nagstay at hanggang ngayon, doon na ino-open na natin yung ating performing arts hall para doon sa inconvenient or na hindi pa rin comfortable sa mga hindi pa naka-adjust, no? So open siya hanggang Sunday yung ating administration hall at saka yung ating performing arts hall. At saka umuulan pala, hindi ito ordinaryo na gabi. Habang ginagawa may earthquake, grabe ang ulan. So basang-basa po kami, hindi kami makapunta sa open ground. Kaya we have to go to mga 2 stories lang na building to take shelter.
May tansya na po ba tayo ng damage cost, if ever, Chancellor? Ang base sa binigay sa akin, repair and maintenance, 20,000 po. Mm. And I think for me, it's a blessing na konti lang yung, or maliit lang yung damage to replace or yung mga damages. Kasi yung pinta lang kasi parang sa tingin natin nag-crack siya pero hindi naman talaga siya nag-damage ng beam or column or walang damage structurally kung hindi na-damage lang yung painting. So that's why most of the request, mga painting job siya, at saka ayusin yung architectural or yung design ng ating infra. Siguro may isang cabinet lang sa ating South Reclamation Project na campus ng UP ang sira na cabinet. So yun lang yung pong mga major natin na naranasan. Pero higit pa nun, nakakatakot pa din ang nangyayari po dahil dito sa mga aftershocks. Ano po ba yung mga ibinigay po ninyong patnubay sa mga mag-aaral po natin at guro hinggil po sa pagpapatuloy po ng mga klase at gawaing pang-akademik po sa UP Cebu matapos pong lindol? Nung Wednesday po, sa academician, I think automatic talaga na iniisip natin yung learning continuity, no? Pero nung nag-debriefing kami, nakita ko na dapat pala hindi yun ang iniisip natin kagad-agad during mga ganon, sakuna, no? At ang mga bata ay natatakot, anxious sila at yung mental dispositions nila parang hindi rin angkop dun kung magpatuloy ba or hindi. So nagbigay agad tayo ng memo na online and asynchronous nung Wednesday kasama dun sa pag-attend nila sa debriefing. But then, during the debriefing process, nalaman din natin na hindi pa talaga nila kaya na kahit asynchronous man lang, no? Kasi nga, kahit magawa ka ng assignment mo tapos biglang mag 5.4 or 4.2, ah, hindi na sila makapag-concentrate. So kinakausap nating mga teams po, ang ating execom, and pinatanong ko sila kung okay ba sa kanila na na lang muna tayo, suspension of all modalities, walang pasok. So pumapayag naman po ang ating mga teams of the four colleges. So nagpapaagad tayo ng memo na walang pasok hanggang Sunday po. So wala kaming pasok online man, asynchronous or synchronous. So yun po ang mga ginawa natin ng mga hakbang Mhm. para dito. Kasi hindi tayo makapunta dun sa learning continuity kung hindi natin sila ma-debrief properly. So mas maganda kasi nasa right frame of mind sila. Saka mahirap talaga na kahit 12 midnight bababa sila sa dorm. Nangyari to, hindi lang noong Tuesday, but Wednesday, Thursday, hanggang last night. Ganun din. So ano yan, that's a common scenario every night na bababa talaga sila from the dorm. Chancellor, given yung nangyari pong lindol po, no, paano po isasama ng UP Cebu ang disaster awareness and resilience sa mga programang pang-akademiko at pang-komunidad ng universidad? Okay, thank you, sir. Actually, sir, before this thing happened, kasama na talaga siya sa ating community orientation. So, sa first week pa lang, wala po tayong klase sa first week ang sa klase natin in August. For that week, may orientation tayo kasama ang mga earthquake preparation drills, lahat ng mga disaster management saka preparedness, kasama po siya. So, ituloy lang natin ang ganito na practice. At siguro kailangan lang nating ipa-instill sa minds ng lahat na yung practice natin is dapat tutuhanin na natin palagi kasi baka akala nila hindi naman ito mangyayari. So yun, kasama na po siya, integrated na po siya sa ating orientation. Lahat po, hindi lang ang estudyante, pati ang mga administrative staff, pati ang mga faculty natin, they will undergo or they have undergone orientation and training for the first week of classes. So 5 days po kaming asynchronous ang class. Ayun, good to hear po, Chancellor. Chancellor, sa mga panahon po nito, ano pong uri ng suporta ang kinakailangan ngayon ng UP Cebu? At first, siguro yung psychosocial assistance para sa ating mga bata para makabalik na sila sa classrooms. At pangalawa, kahit naman walang sakuna, ito talaga ang kailangan namin, yung pagkain para sa aming mga estudyante kasi ah, majority, siguro more than 50% of our students are from low-income families and minsan wala na silang makakain. Minsan malalaman ko may
nag-collapse dahil hindi nakakain ng lunch or dinner. So, ito po yung gusto namin sanang iparating na kailangan po namin ng meal support or meal allowance for our students. So yun po ang pinaka-importante ngayon. And for UP Cebu, but yung ginagalawan kasi natin, hindi natin ma-separate sa community kung saan tayo eh. So, at yung mga estudyante naman natin, yung community nila nasa Cebu Province. So, hindi natin ma-separate kung anong kailangan namin kung anong kailangan ng whole Cebu Province, especially Northern Cebu. So, sa ngayon, kailangan yung pagkain at water para sa Northern Cebu at saka power. No? Yun ang kailangan talaga na makabalik sila, maka-operate normally sa kanilang business operations sa Northern Cebu. So kung may gustong mag-donate po, nasa website po ng UP Cebu, nandun lahat. In fact, sa likod ko makikita nyo yung mga carton at saka mga goods natin, mga kasi papunta pa tayo sa ground zero. Ito lang tayo para hindi mag-cut. Hindi lang ito, marami po kami, tatlong tayo sasakyan. Yung pinakamarami na sa back. So mayroon tayong 750 na mga beneficiaries, mga pack, mga sako na may bigas doon, may kasama mga hygiene products, may mga milk. Kung ano mang sinulat nila doon sa website natin at saka sinabi ng mga tao, yun ang binibili natin at linagay natin doon sa emergency packets na i-deliver natin. So yun, sana tutulong kayo. Nasa website po natin ang how to donate to those in the northern part of Cebu. Chancellor, bilang panghuli po, ano po ang inyong mensahe sa komunidad ng UP Cebu matapos pong lindol na ito, Chancellor? Ang masasabi ko lang sa mga taga-UP Cebu is that okay lang pong matakot. Nakakatakot talaga ang nangyari noong Tuesday at hanggang ngayon. Kung natatakot tayo, mayroon po tayong mga psychometricians, may guidance counselors na pwedeng makinig kung ano man ang saloobin natin. Open na open po sila kahit online or pupunta kayo sa office para makipag-usap sa kanila. And also siguro dahil wala na po akong tulog, I'm sorry kung minsan ang sungit-sungit ko. Kasi wala na tulog since Tuesday. So minsan maging dahil masungit na, no. So pasensya na. Pero we are a community, kahit naranasan to ng UP Cebu, dapat pagserbisyohan pa rin natin kung ang Northern Cebu and the rest of the Cebu community na sana mas okay na ang buhay nila sa Northern Cebu. Kasi kahapon galing din kami doon sa ground zero and ang dami pong mga bahay or mga tao po na nasa naghihintay ng mga ayuda sa highway. So parang hindi magandang tingnan. Later on po pag i-video ko na lang at i-send ko sa iyo para just in case during your program pwede yung ma-play, no? And yung mga beneficiaries natin, kung gusto nyong i-interview natin para kung may questions ka sa kanila, kung kumusta ba ang pag-receive nila sa mga tulong galing from UP Cebu. Yun po ang masahe ko sa mga taga UP Cebu, kahit nahihirapan na tayo, UP fight pa din, tutulong tayo sa sambayanan. With that, maraming salamat sa inyong oras at pagbabahagi. UP Cebu Chancellor Attorney Leo Malagar. Ingat po kayo, Chancellor, at salamat po sa serbisyo po ninyo. Thank you, Sir Rex. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa DZUP.org.